Hello, magandang gabi sa inyo lahat, no. So, ito ay napag-usapan din namin kagabi sa live namin ni Airblog na yung mga what ifs daw. So, isa-isa nating talakayin, no, yung mga ganito. Play natin 'to, unahin natin 'to. Pinakamalaking what if sa mundo ng social media. What if hindi ako pinatulan ni Norman Mangusin? CJ Uy, boss, tinira ka ni Makagago. Hayaan mo siya, gago yun eh. Ba't mo papasinin yun? Wala akong pakialam doon, unggoy yun. Oo, ano ka ba? Eh, yan ang hanap buhay nun eh. Oo, yan siya nabubuhay. Subukan mong walang vlog yun, walang hanap buhay, hindi ka Pero feeling ko meant to be ito eh. Kasi isa sa pinaka-katangian ni Tito Norms ay maging mayabang. One way or another kasi, hindi rin siya titigilan ng tao. Lalo na yung pag-content sa kanya ni MG. Madaming views eh. So magva-viral yon. Hindi pwedeng hindi yun. Oo, siguro no, kung what if hindi siya pinansin. Pero hindi siya titigilan nun. Oy, tinira ka na naman ni Makagago. Oy, Makagago, totoo ba yung sinasabi ni Makagago? Totoo. 'Di ba? Hindi rin ano yun eh. Hindi rin siya mapapanatag dun eh. Feeling ko parang sa akin ano, ang hirap isipin na hindi niya papatulan. 'Di ba? One way or another mapapatol kasi ang talagang layunin lang netong taong to talaga makilala siya sa social media. So, nakita niya yung opportunity na pwedeng magkaroon siya ng second coming. Kasi yung first coming niya, ano eh, nung 2020, di ba? Tapos, in-underestimate niya pa, akala niya, pipitsugin lang yung mga kalaban niya. Yung tipong padalhan lang ng subpina, mangangatal na. Eh, hindi ganun na nangyari. Pero, ano, for the sake of argument, what if nga na hindi niya pinatulan yan? What if, no? Alam mo, kahit pa sabihin natin imposible, what if nga naman na, ano, na hindi niya pinatulan? Feeling ko, mananatiling nasa maliit na mundo lang sila nila Food Genius. Kahit ako, nung time na yan, hindi ko na siya kinontent din eh. Nung time na nahook ako sa ghost hunting, sa paranormal, hindi ko na nakikita yung sarili ko na magbabalik. 'Di ba? Pero sila Food Genius, yan, Food Genius, Mighty Manong, patuloy pa rin yan. Patuloy pa rin yan na content ng content kay Tito Norms. Sila Food Genius. Ako, may sarili na akong mundo nun eh. Nung time na yon, nung nagkaroon na ng salpukan, yung talagang nag-contribute na kami lahat ng mga dating fighters nun kay Tito Norms. 'Di ba? Na kami, parang nag-vault in na uli kami. Kasi yun na yung chance na maikalat sa tao eh, kasi nagkaroon na ng audience eh. Kasi sa totoo lang, kung hindi pa nagkaroon ng audience to, hindi mabubuking yung mga pinaplano niya. Oo, nasa amin yung mga nasa amin yung mga leak audio. Na kay Food Genius yung compilation ng mga information na talagang ikakadurog nito. Pero ang kulang kasi sa amin nun, yung reach eh. Yun ang kulang sa amin eh. Kahit na nasa amin na ang lahat, kung hindi rin naman maipaparating sa tao, kasi sino ba naman na manonood sa Bungo TV? Ngayon na nga lang na nakasama na namin si MG, mababa pa rin ang views ko eh. Actually, kahit na sabihin mo na na may reach kami kahit papaano, wala din naman may interest dito sa taong to eh. Kapag kinontent mo to eh.
Nagkaroon lang kasi ng interest talaga dahil yung salpukan nila ni MG, kasi si MG kilala kasi sa ganyan. Yung ganyan, lalo na kagagaling niya pa do sa controversy kay Nico David, 'di ba? Ang dami ding galit kay Nico David noon time na 'yon. No. Ngayon, inuulit ko kung yung chance na siguro nasa maliit na mundo pa rin itong At ako audience lang siguro nung panahon ni yung silang dalawa lang ni Fuji News, sila Mighty Manong yung naka-focus dito. Kakain yun. Pero duwag yun. Oo. Ang tunay na matapang, dapat pag matapang, Ito ang nangyari pag dalawang strong ang personality nag-collide. Kasi feeling ko dito nagpanting din ang ulo ang tenga, ulo. Nagpanting din ang tenga ni Sir MG dito yung insult Yung sinasabi na hanap buhay, hindi kakain yun. Pero duwag yun. yun yung pagiging duwag. Oo. Ang dami niya na napatunayan, 'di ba? Pumunta siya sa sunugan. Marami na siyang hinarap na complaint sa demanda. Hindi siya talaga nag-fit do sa word na duwag. Dito siguro nag-fuse. Kung hindi siya siguro nagsalita na duwag na ganyan. Siguro yung hindi kakain yon, kasi marami naman nagsasabi kay Sir MG nun na yung mga insult na hindi kakain yon pag hindi nag-content, walang kwenta yun pero yung sabihin mo na duwag, yun din siguro isa sa nag-trigger. Ang tunay na matapang, dapat pag matapang ka, puntaan mo sa harapan ng bahay, doon mo hamunin yung kalaban mo. Ito yung ginampanan ni Sir MG. Yung pinuntahan, yung din na naging mitya kung ba't siya nagdemanda. 'Di ba? Look ko how stupid yung galawan nitong taong to. Siya yung maghahamon, siya yung magpo-provoke ng ganyan, tapos pag pinunta sus magdidemanda. Na ang ginawa naman ni Doc Ron, yung Angry Doc, tinwist niya naman, ang pinalabas niya, napikon si MG kaya nagdemanda si MG. Hindi alam ni Doc Ron yung istorya. Hanggang ngayon hindi niya pa rin sinasagot yung anggulo na yun. Kung matapang ka, katulad ko. Di ba nung pandemic, puta, sa harapan ng bahay, pinupuntahan ko lahat ng taong kinaasaran ko. Binibidyo ko sa harapan ng bahay. Wala namang ganun may ganun ba? Wala. Ang ginawa mo nung pandemic, nakasakay ka sa sports car, umaandar ka, sumisigaw-sigaw, kontrolado pa nga ang pagsigaw mo nun Wala namang ganun may ganun ba? Hindi, kung may ganun man, paki-forward nga sa akin yung video. Walang ganun. Ang alam ko, umiikot-ikot, tulong kayo. Gumaganon lang siya. I doubt nga kung narinig ka nung sinisigaw mo dahil nakasasakyan ka nun. Bahay nila. Ganoon ang matapang. Hindi yung ngaw-ngaw ka sa social media tapos ang layo-layo mo tapos hindi ka nagpapakita, di ba? Porket alam mong malayo ka kaya ang tapang-tapang mo. Ganun lang yun. Kung matapang ka, di di ba? Makaunggoy, duwag yan. Diyos ko, sampigahin ko pa yan. Pag nakita ka, pitikin ko sa ilong yan Yan ang mga famous line na sampigahin. What if hindi na lang pinansin ni Norman Mangusin yung 4 na buwang content ko, mga kahombre ko, sa kanya? Ano ba ang nakikita ko kay FLM? Isa siyang napakahiwagang pangalan sa social media na ang dami-daming tinatago. I am here to do those researches. Kung meron man kayong maitutulong, message lang ako sa Facebook. Nag-fuse si si Fuji News tsaka si... ang daming ipon ni Fuji News 6 na taon na inipon o higit pa. Page para lumawak ang ating kaalaman. Parang ito si Sir MG machine gun. Tapos si Fuji News yung chain ng bala. Pagpasok ito, Ang lahat sa ginagawa at gagawin pa ni FLM. One love. Good fucking vibes. Ngayon, mga kahombre ko, ano ba ang masasabi ko sa lahat ng kanyang mga naging issue?
Lumalabas sa ating research mga kahombre ko na isang mandarambong si FLM. Pero syempre, wala po tayong maipapatunay na totoo siyang manloloko or what, kundi sa mga kaganapan niya lang na binuo niya mismo sa social media. Marami pong mali si FLM, pero for sure, meron pang lalabas na ibang mga bagay na makakapagpadiin lalo sa kanya. And actually, naglabas-masok din ito sa kulungan. So the credibility continues on going down. Although hindi naman porke nakulong ka, habang buhay ka ng guilty. Syempre, kaya mo nga pagbabayaran para at least maabsuelto ka sa gobyerno. Tama? Pero in this case, mga kahombre ko, bakit ganon? Nakukulong siya, lumalabas siya, mas lalo pa siyang gumagawa ng maraming katarantahan. Kasi nga walang pumapansin. 'Di ba? Yan ang isa sa panawagan namin nung dati. Kasi nga, no, I don't know kung sino yung nakakwentuhan ko. May theory nga na style niya yan yung magbaliw-baliwan para... Kasi sa totoo lang talaga yung mga claims niya, baliw. 'Di ba? Style niya yon para hindi siya pansinin. Kahit nga si 'di ba, si Montulfo, nung una akala niya talaga ito, yung baliw lang talaga, hindi until malaman niya na yung sa mga sources niya na talagang legit talaga na maraming naloko. May post si Montulfo nun Oh, ang tunay na matapang, dapat pag matapang ka, puntahan mo sa harapan ng bahay, doon mo hamunin yung kalaban mo. Makaunggoy? Duwag yan. Diyos ko, sampigahin ko pa yan. Pag nakita ko, pitikin ko sa ilong yan Sampigahin. Utak bilang content creator kasi, mga kahombre ko, malamang nandyan na rin yung essence ng clickbaiting para panuorin mo yung content. Pero hindi ibig sabihin nun, i-judge mo agad yung content. Kasi kapag magbabase ka lang sa thumbnail at sa title, tas mambabash ka na, sasama na agad ang loob mo sa influencer, ibig sabihin, gantong kaliit ang utak mo. Huwag mong gagawin yan. Stay to the facts. Kasi dyan na nadidistinguish ang bobo sa matalino. Bago nyo i-judge ang isang content sa social media, panoorin nyo muna. Ngayon, ayaw mong panoorin, huwag kang makisawsaw. Ibig sabihin, hindi mo alam yung issue. Final warning ko na, huwag ka na makisawsaw dito kay Makabaho kay Makagago O kaya naman, huwag kang makikisakay lang sa hype. Makisawsaw ka pa, puta na, ipaparade kita. Tanda Kasi naman, culture na natin Pinoy yan. Kahit nga minsan caption lang 'Di ba? Yung hindi mo maiintindihan talaga yung buong pangyayari pagka ayaw kasi ng Pinoy sa ganun. Ang gusto nila shortcut kasi gumagamit kasi ng utak yun Tandaan nyo, di hamak na mas maganda ang literal na sumusunod sa sarili niyang ideya. Kaya nga kokontiho ang nagiging successful sa Pilipinas. Kasi kokonti lang yung mga tao, mga kahombre ko, na talagang may paninindigan sa sarili nilang belief. Kasi mas marami ang mga tupa na sumusunod lang kung saan yung hype. Kaya nga mas kokonti sa Pilipinas ang successful sa hindi. Mas mataas ho ang porsyento ng mahihirap kaysa sa mayayaman sa Pilipinas because of that mentality. Tandaan nyo yan. Masakit yan, pero totoo. Yan, totoo yan. Walang halong biro yan. Don't panic. It's organic. Yung pangalawa ho, Francis Leo Marcos, the biggest royal blood? Question mark na naman. Now, mga kahombre ko, walang nangyari. Wala hong nangyari dito, mga kahombre ko, Kasi end of the day, hindi siya sumagot, hindi niya pinansin ito, wala siyang sinabing kahit na ano tungkol dito, mga kahombre ko, In about 4 months, mga kahombre ko, in 4 months, wala siyang sinabi. Tahimik lang ho si Norman Mangusin. Wala na tayo sasabihin sa kanila. Hayaan na lang natin na yung karma ang gumalaw. Yes, sir! Pinarating to
sa kamalas-malasan niya ng isang nag-comment sa kanyang video. CJ Uy, boss, Siya na, si CJ, uy. tinira ka ni Makagago. Hayaan mo siya, gago yun eh. Ba't mo papasinin yun? Wala akong pakialam doon, unggoy yun. Oo, ano ka ba? Eh, yan ang Ito lang hanap yung buhay kanina, nun eh. forward Oo, natin yan siya. Yung unggoy. Mga kahombre ko, di ba? Kung mapapansin nyo, even dito sa short clip na to ni Norman Mangusin, mga kahombre ko, ito yung biggest ever what if sa buhay niya. Kung itong comment na ito ng netizen na to, mga kahombre ko, ay hindi niya na lang pinansin. Pero hindi eh, one way or another, may iba pa rin magsasabi sa kanya niyan eh. Kahit hindi ito, kahit si Sardong Batalan mismo, tatawagan din yan eh. Napanood mo yung content sa'yo ni ano? Kahit nga si Casper eh, pag nag-YouTube yan eh, makikita niya din yung content ni FLM eh. May magpapasa din kay Casper, nakakilala niya. Unavoidable ito. Pero, syempre, what if pa rin ano, kung hindi niya talaga pinansin. O kaya bago sana siya nagbigay ng malulupet at mabibigat na mga comment, mga kahombre ko, against me, sana wala siya sa sitwasyon niya ngayong present. Medyo masakit lamang po yung pangyayari. Siyempre, sa parte ng aking mga anak ay talaga pong masakit nga naman po na sa ganong kababaw po lang na kaso ako po ay para pong nahatulan na. Ito yung time na ano no, na sinasabihan siya ng lawyer niya na wag muna mag-live, wag muna magsalita. Hindi niya talaga matiis eh. Na isang Unggoy, ginagina mo. Hindi ba? Ayan yung biggest ever lesson even Forward sa natin, inyo. Gusto ko sa inyo itong i-share. Na isang pagkakamali mo lang sa buhay mo, then your life can change. In a big, big, big way, mga kahombre ko. To the point na nasa langit ka dahil lang sa gantong kalokohan, ganito ilang segundo lang, mga kahombre ko ng live niya, lumagapak siya sa impyerno. Nakulong pa siya, makukulong na naman siya. Hindi siya mawawala ng kalaban sa amin. Sa akin lalo. Kasi hindi ako tulad ng iba niyang hinarap. Kinumpronta nung unang panahon. Iba ako. Ikaw, marami ka ng kaso sa akin. Doon tayo mag-hearing sa probinsya ko, tanga. Kahit yung mga hearing na yan will last for 5 years, I will still be there. Papakulong ko talaga to, mga kahombre ko. Eh, ang pagkakamali mo, patang social media rin ako, patang kulungan, patanga. Yan Isa sa mga problema kay Tito Norms talaga, yung pride niya talaga. Siya yung tao na pwede mong anuhin eh. Pwede mo siyang tirahin sa pride niya eh. Yung, for example, no, pag sinabi ng lawyer niya na huwag kang magsalita ha, kahit muna, huwag muna magsalita kasi mapapahamak tayo. Ang gawin mo sa kanya, kantiin mo lang siya na, ay wala palang bayag to eh, hindi makapagsalita eh. Magsasalita yan. Siya yung taong ganun. Yun ang ano niya eh, yun ang problema niya, yung pagkakaroon niya ng pride. 'Di ba? O, skip natin do sa ano. Ito yung sa may channel deleted. Libre utak ni FLM, ha? Biruin mo, minumura niya lang kayo? Kumikita pa siya! Putang na yan ang mga utak! Di ka libre! Dito ako magla-live para ma-monetize na. Oh, di ba? Pero ending yan, mga kahombre ko, for sure, binura niya pa rin talaga sana yung main account niya sa YouTube niya. Hindi, itong channel na to kay Dong Batalan ito eh. Itong channel na to. At itong channel na to, naka-schedule, sa pagkakaalam ko ha, naka-schedule na to for termination. Hindi niya ito binura. Kasi yung last screenshot na ito, may mga link kasi ito na minamarkahan ko eh. May mga link yan na minamarkahan ko, na babalikan ko, nareraakan ko sana. Ang problema, pag binabalikan mo, may note doon na channel terminated due to community guidelines violation. Hindi siya yung sinabi niya na dinilit niya, hindi. Yun ang pagkakaalam ko ha. Kanina nga bago nga ako mag-record, hinahanap ko yun dahil napag-usapan namin ito sa sa live ni Earvlog eh.
Merong ano yan, may link yan na pag kiniklik ko dati, sinasabi doon na terminate yung channel, hindi siya dinilit. Kasi anong nangyari niyan, nung time na buo pa tong FLM comeback na to, gumawa na siya ng channel na pinapalipat niya dun yung mga subscriber sa kabilang channel na yon. Kasi nung time na yon, nakatanggap na siya ng schedule for termination nito. Kasi may violation to eh. Kung ano man yung violation nito, hindi ko alam. Pero 100% nakita ko pag yung katulad ng sinasabi ko kanina, pag binabalikan ko yung link nito, sinasabi nga doon na terminated yung channel. May screenshot si Fujinius niyan. Hindi siya 300,000. Yun lang yung pinalabas niya, dinilit niya kasi bakit niya i-delete yan? Dahil nandiyan yung mga evidence, burahin mo yung mga video, hindi yung kasi 256,000 subscribers na to eh. Andyan ang pera eh. Ba't mo i-delete? Plus niya. Yung simulang-simula namin, di ba? Doon siya talaga nag-video. Yung monetization nun, mga kahombre ko, yung Google Ads kung tawagin, nakasulat to, nakaregister yon kay Dong Batalan. Ang plano kasi niya, mga kahombre ko, gawin talaga akong stepping stone. Kaya nga, sa mga una niyang upload, lahat ng upload niya, mga kahombre ko, napakalaki ng pangalan na makagago. Kasi Medyo disagree ako ng konti doon. Oo, yung AdSense nga nun kay Sir Dong Batalan, pero yung account yung bank account nun sa kanya, dumidiretso. Talagang naka-schedule for termination lang talaga yung channel na yon. Pero tama si Sir MG na ginawa siyang stepping stone para ma-monetize yung bagong channel. Totoo naman yun. Pero yung kasi hindi rin, wala namang paki din si Sir Dong Batalan kahit sa kanya yun eh. alam niya maraming views doon. Di ba? Kaya matalino siya, mga kahombre. Influencer talaga siyang mag-isip. Ang pagkakamali mo, batang social media rin ako, batang hulungan, batang Akala niya, okay, ito na yung chance ko na mabawi ko yung mga subscribers ko doon sa main ko. Wala, hindi na nag-reflect. Hindi niya nakuha. Actually, kung titingnan mo din naman yung nito, bagsak din naman ang views niya doon eh. Doon sa FLM comeback na yon. Kasi wala na talagang naniniwala sa kanya din. Or meron man nag-move on na yung mga tao. Kasi wala na nangyayari sa kanya eh. Kinda binuhay din kasi ni Sir MG. Pero sa magandang nung binuhay niya, nagkaroon ng chance na ma-expose yung totoong siya. Pag nakipag-trash talkan ako dito sa makagago na to kasi sikat to. Kaya niya ako sinakyan, mga kahombre ko. Gets nyo na? Kaysa maging dependent siya kay Dong Batalan, mas pinili niya na lang, mga kahombre ko, na gumawa na lang ng bago na nakapangalan mismo sa kanya yung Google Ads. Kasi yung YT account niya na yon, dati pa yon, mga kahombre ko, nung nakakulong din siya. No. Sorry ha. Ang nangyari niyan ganito, meron siyang unang YouTube channel, 2 million ang subscribers. Nasunog 'yon. Ngayon, gumawa siya ng channel uli. Umabot ng 1 million yata o 1.3 na subscribers. Nasunog uli. Ngayon, gumawa siya ng tatlong channel. May record ako noon eh. Ano ba yung isa na FLM comeback yung una? Yung isa ay FLM After Dark. May FLM After Dark dati eh. Tapos meron pang isa. May isa pang channel. 3 yan. Yung isa, yung FLM comeback na yon, yun lang yung bukod tanging na monetize. Kasi nung ginawa nilang 3 channel na yan, bagsak na ito. Si FLM. Yung channel na FLM comeback, ang dating pangalan niyan, Cooper Vlog. Cooper Vlog yung yung dating sinasabi, nasunog yun. Yun yung inamin ni Boss Macmac Pablo na sila yung sumunog. Yung kauna-unahang channel ni FLM. Then yung pangalawa,
ang sumunog yata dahil may minention silang bawal or basta may may violation uli. Pero alam ko yun yung inamin. Ang pinagbibintangan nga na sumunog nung unang channel niya si Sekyama Neto lang nagkaaminan nung in-interview na si Sir Makmak Pablo. Kasi 'di ba supporter dati ni FLM si Boss Makmak Pablo. Tapos sinunog nila, inamin niya doon sa interview. Kaya kinailangan niya na ilipat kay Dong yung Google Ads. Kasi nakakulong siya, paano papasok ang pera? Guess nyo? Oh, alam nyo na, di ba? Yun. Kaya kinailangan niya, mga kahombre ko, na gumawa ng bago para nakapangalan na sa kanya. Ako ngayon, ang gagawin at gagamitin niya na stepping stone. Nagawa niya. Kasi napakahirap na ngayon sa YouTube, mga kahombre ko. And yet, ang bilis niyang naabot ang 50,000 subscribers. Partida na yun, galit pa sa kanya lahat ng mga tao. Ngayon, syempre, ito, i-monetize ko to. Puta na, saan ka naman nakakita kung paano hindi naging dekalibre utak ni FLM? Biruin mo, minumura niya lang kayo? Kumikita pa siya! Putang na yun ang mga utak! Dekalibre! Dito ako magla-live para ma-monetize na. Di ba? At na-monetize siya at malaki-laki din ang kinita niya sa YouTube. More or less, kung tatanungin niyo ako magkano kinita ni Norman, baka mga 1 million peso. Good. Good yun, mga kahombre ko. Ano kasi yan? Hindi lang ads yung kumikita sa kanya, kundi yung yung palipad. 'Di ba ang dami nagpapalipad sa kanya noon kahit basher? Yun. Hindi pa ho kasama yung palipad. Kasi tingnan nyo, mga kahombre ko, views pa lang! Total views ni Norman Mangusin sa YouTube. Tapos yung gumawa siya ng video na humanitarian, yung binibigyan na wheelchair, walang nanonood. Kaya kailangan niya rin talaga si MG. No? Ano pa ba yung susunod dito? Magti 30 minutes na Dito tayo. Nay, nakatapat mo. All this time kasi, mga kahombre ko, hindi niya talaga naisip or inakala na makakahanap siya ng katapat. Kasi tandaan nyo, he was always winning sa social media. Wala hong kahit sino mang influencer ang nakapagpabagsak dito. Merong mga influencers noon na nakapag-crack ng konti sa figure niya pero hindi pa rin nila kinaya. Si Norman. Actually, nung sa amin nun, yung mga UTW days pa nun, napakulong naman yan. Kung halimbawa yung pakulungan lang ang pag-uusapan, iano ko na kasi 30 minutes na Yung pakulungan, napakulong yan dati ng UTW nun. Ang problema nun kasi, may mga supporter talaga siya. Kaya siya nakalabas, kabibigay ng pera ng mga supporter niya. Ngayon, nagkataon kay Sir MG, which is maganda din, nung nakulong-kulong na siya dito, wala nang nagbibigay sa kanya ng pera. Kasi nung time na nakulong yan, ang pagkakakulong niya, hindi rin biro nung time ng UTW. Nakalkal yung human trafficking niya nun. Kaya lang, sa dami ng supporter niya nun, padala ng pera. Yun nga, nakalaya. Bayad ng abogado, 'di ba? Mga kung ano-ano, paparty sa loob ng kulungan. Yun ang kung gusto niyo panoorin ng buo ito, dun sa channel ni Sir MG. Naalala ko nga nun yung 'di ba sumama ang loob ko kay Ma'am Karen Withmore dati. Yung ito labas si Sir MG dito Sabi nung interview niya kay Sir MG noon, sabi gano'n ni Ma'am Karen Withmore, nagpapasalamat ako dahil nakahanap na ng katapat si FLM daw kay Sir MG. Isip-isip ko noon, nung panahon namin nakulong na yan. Ang problema, kayo Ma'am Karen, kayo ang nagpalabas dyan. Kasi wala namang pera yan Kayo yung nagpadala ng pera noon Kaya nakalabas yan. May katapat na talaga yan dati noon pa. Kaya lang, marami lang talaga kayong supporters noon.
nagkataon yung si Sir MG na yung ano, yung kalaban, wala na rin siya supporter dahil nung time na ni Sir MG, namulat na kayo lahat. Doon sa bagay na pinapamulat namin sa inyo dati. 'Di ba? Nagkataon nung lumabas si Sir MG, lahat ng mga kakampi niya noon ay kalaban na ni FLM. Pero hindi ko pa rin madideny yung malaking tulong ng platform ni Sir MG dito sa laban na to. Kasi kung hindi gagamitin ni Sir MG yung platform niya, kung hindi naligaw sa channel niya si Tito Norms, hanggang ngayon naghahasik pa rin ng lagim yan eh. 'Di ba? Anyway, yan lang po muna ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.